Hindi mo aakalaing ganito ko ibabayad ang 3 buwang upa. Hello, ako si Marikit, 29 na taong gulang, taga Lipa City sa Batangas. Hindi ko inasahan na ang pagkakautang ko sa upa ay magiging ganito kalalim ang epekto sa puso at isipan ko. 3 buwan na akong hindi nakakapagbayan ng upa sa aming maliit na apartment sa puso ng syudad. Sa loob ng 3 buwang iyon, nanahimik ang bahay namin, ang mga bayarin ay nag-ipon, at ako'y araw-araw na nababalot ng pangamba. Hanggang sa isang hapon na mainit at tahimik, may kumatok sa pintuan na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Alam ko agad kung sino iyon. Ang may-ari ng bahay na si Mang Roberto, 4 na taon ang tanda sa akin, ay dumating para harapin ang utang na matagal ko nang gustong bayaran. Hindi ko inaasahan na ang pagbisitang iyon ay magdudulot ng higit pa sa simpleng usapan tungkol sa pera. Ang bawat sandali ay parang may sinasabi na hindi nakasulat sa mga salita. Ang mga tingin namin ay nagtagal ng higit sa karaniwan at ang kanyang presensya ay hindi lang basta pagbabayad ng utang ang dala, kundi isang pag-aalinlangan na hindi ko maintindihan. Sa likod ng kanyang seryosong mukha, may kakaibang init na unti-unting pumapasok sa aking puso kahit na ako'y may asawa na, si Emilio, na abala sa trabaho at hindi nakakaalam ng mga nangyayari sa akin. Sa gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Hindi lang dahil sa utang ang bumabagabag sa akin, kundi dahil sa mga tanong na ipinanganak ng kanyang simpleng pagdating. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit ganito ang naramdaman ko? At higit sa lahat, paano ito magtatapos? Maliwanag sa akin noong umaga nang muling bumalik si Mang Roberto sa bahay namin sa Lipa. Hindi na ito simpleng usapan tungkol sa utang, tila may mas malalim na ibig sabihin ang kanyang pagdating. Nang pumasok siya sa maliit naming kusina, naupo siya sa upuan na parang sinusubukang panatilihin ang profesionalismo, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga titig niya na tila ba sinusuri ang bawat galaw ko. Ako'y nanginginig, pawis ang mga palad, at paminsan-minsan ay natutulala dahil sa kaba. Hindi ito basta-basta usapin ng pera, parang may masalimuot na kwento sa pagitan namin na hindi pa nasasabi. Ipinaliwanag ko sa kanya na abala si Emilio sa trabaho at nagkaguluhan ang lahat sa bahay kaya hindi kami makabayad ng upa sa tamang oras. Sinabi ko na humihingi ako ng kaunting palugit, ng kaunting panahon para mag-ipon at makabawi. Nakikinig siya ng mahinahon, nagtanong tungkol sa mga posibleng paraan para maresolba ang problema, ngunit may kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi ko matukoy. May mga sandaling tahimik kami, at sa bawat katahimikan, parang mas lumalalim ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na hindi lang ako basta-basta nanghihiram ng pera mula sa may-ari ng bahay. Para bang naiintindihan niya ang sakit na dala ng pagkakautang, pero may iba pa siyang tinatanaw, isang bagay na lumalampas sa simpleng transaksyon. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may napupuno sa puwang ng puso ko, isang bagay na matagal ko nang itinago mula sa sarili ko. Sa bawat sandali, ang presensya ni Mang Roberto ay nagiging mas matindi, mas malapit, at ako'y nababahala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nang lumipas ang ilang araw mula sa unang pagbisita ni Mang Roberto, bumalik siya muli sa bahay namin sa Lipa City. Hindi na ito simpleng pag-uusap tungkol sa utang, ramdam kong may ibang dahilan kung bakit siya ay dumarating. Nang pumasok siya sa aming maliit na kusina, naupo siya sa upuan na tila ba sinusubukang manatiling propesyonal, ngunit halata ang bigat ng mga titig niya na parang sinusuri ang bawat kilos ko. Ako'y nanginginig, pawis ang mga palad, at paminsan-minsan ay nawawala ang boses ko sa kaba. Hindi ito basta usapan ng pera, may masalimuot na kwento sa pagitan namin na hindi pa nasasabi. Ipinaliwanag ko sa kanya na abala si Emilio sa trabaho at nagkakagulo ang lahat sa bahay kaya hindi kami makabayad ng upa sa tamang oras. Humihingi ako ng kaunting palugit, ng kaunting panahon para makabawi. Nakikinig siya ng mahinahon, nagtatanong tungkol sa mga posibleng paraan para maresolba ang problema, ngunit may kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. May mga sandaling tahimik kami at sa bawat katahimikan parang mas lumalalim ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na hindi lang ako basta nanghihiram ng pera mula sa may-ari ng bahay. Para bang nauunawaan niya ang sakit na dala ng pagkakautang, ngunit may ibang bagay siyang tinatanaw, isang bagay na lampas sa simpleng usapan.
Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may pumupuno sa puwang ng puso ko, isang bagay na matagal ko nang itinago mula sa sarili. Sa bawat sandali, ang presensya ni Mang Roberto ay nagiging mas matindi, mas malapit, at ako'y nababahala kung ano ang susunod na mangyayari. Nang sumapit ang ikalawang pagbisita ni Mang Roberto, ramdam ko na hindi na ito basta usapan tungkol sa utang. Nang pumasok siya sa aming maliit na kusina sa Lipa, naupo siya ng maingat, tila sinusubukang panatilihing propesyonal ang pag-uusap. Pero sa bawat titig niya sa akin, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na hindi niya sinasabi ng malakas. Ako'y nanginginig, pawis ang mga palad, at paminsan-minsan ay nawawala ang boses ko dahil sa kaba. Hindi ito simpleng bayaran ng utang, tila may masalimuot na kwento sa pagitan namin na hindi pa nasasabi. Ipinaliwanag ko sa kanya na abala si Emilio sa trabaho at maraming problema kami sa bahay kaya hindi kami nakabayad sa takdang oras. Humihingi ako ng kaunting palugit, ng panahon para makabawi. Nakikinig siya ng mahinahon, nagtatanong kung ano ang pwedeng gawin para maresolba ito, ngunit may kakaibang pag-aalala sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. May mga sandaling tahimik kami, at sa bawat katahimikan, lumalalim ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na hindi lang ako basta nanghihiram ng pera mula sa may-ari ng bahay. Para bang nauunawaan niya ang sakit na dala ng pagkakautang, pero may ibang bagay siyang tinatanaw, isang bagay na lampas sa simpleng usapan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero naramdaman kong may pumupuno sa puwang ng puso ko, isang bagay na matagal ko nang itinago mula sa sarili ko. Habang tumatagal, ang presensya ni Mang Roberto ay nagiging mas matindi, mas malapit, at ako'y natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang muling bumalik si Mang Roberto sa bahay namin sa Lipa City. Hindi na ito simpleng pag-uusap tungkol sa utang, ramdam ko na may mas malalim siyang nais iparating. Nang pumasok siya sa aming maliit na kusina, naupo siya ng maingat, tila sinusubukang panatilihin ang profesionalismo. Ngunit sa bawat titig niya sa akin, naramdaman ko ang bigat ng mga damdaming hindi niya sinasabi. Ako'y nanginginig, pawis ang mga kamay, at paminsan-minsan ay napapailing dahil sa kaba. Hindi na ito basta usapan ng pera, tila may masalimuot na kwento sa pagitan namin na hindi pa nasasabi. Ipinaliwanag ko sa kanya na abala si Emilio sa trabaho, ilang problema sa bahay ang bumigay kaya hindi kami nakabayad sa tamang oras. Humihingi ako ng kaunting palugit, ng panahon para makabawi. Nakikinig siya ng mahinahon, nagtatanong kung ano ang posibleng gawin para maresolba ito, ngunit may kakaibang pag-aalala sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. May mga sandaling tahimik kami, at sa bawat katahimikan, lumalalim ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na hindi lang ako basta nanghihiram ng pera mula sa may-ari ng bahay. Para bang nauunawaan niya ang sakit na dala ng pagkakautang, pero may iba pa siyang tinatanaw, isang bagay na lampas sa simpleng usapan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero naramdaman kong may pumupuno sa puwang ng puso ko, isang bagay na matagal ko nang itinago mula sa sarili ko. Habang tumatagal ang pag-uusap, ang presensya ni Mang Roberto ay nagiging mas matindi, mas malapit, at ako'y natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon, ang gabing muling bumisita si Mang Roberto sa aming bahay sa Lipa. Matapos ang ilang araw ng pag-uusap tungkol sa utang, ramdam ko na may mas malalim na nangyayari. Nang pumasok siya sa aking munting silid, tumigil siya sa pintuan, hindi pumasok. Parang ang pinto ng kwarto ay simbolo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang puso ko ay mabilis na tumibok, parang sinasabi ng sarili ko na hindi ito matatapos sa mga pangakong barya-barya lang. Naramdaman kong may lumalago na tensyon sa hangin, isang hindi sinasabi ngunit malinaw na pagkakaintindihan sa pagitan namin. Hindi na ako umiling. Ang mga mata namin ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan na parang walang kailangang sabihin pa. Hindi ko matukoy kung ito ba ay impulsive o desperate na desisyon, pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang halo ng pangungulila, pressure, at isang lihim na pagnanasa na matagal nang nakakulong sa loob ko. Si Mang Roberto ay napakalapit sa pintuan ng kwarto ko, at ako'y unti-unting lumapit rin, na parang bawat hakbang ay isang tahimik na desisyon na hindi na mababalik. Walang bastos na salita, walang imbitasyong malalaswa, lamang ay isang mahabang tingin, isang paghinga na nawala ng ritmo, at isang hindi nasambit na kasunduan na pareho naming nauunawaan.
Nang ako ang unang pumasok sa loob, ramdam ko na parang may kailangang baguhin sa loob ko. Ang puso ko ay kumakaba ng malakas, halos marinig ko ang bawat tibok nito. Sumunod siya sa likod ko, at ang kwarto ay bigla na lang naging mas maliit, mas mainit, mas puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa sandaling iyon, ang utang ay hindi na sentro ng kwento, ngunit naroroon sa pagitan namin, tahimik na nakatayo habang ang mga kamay ay unti-unting nagkakilala. Ito ang simula ng isang desisyong hindi ko inakala na gagawin ko, isang paraan upang bayaran ang 3 buwang utang na nagbago ng lahat sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nangyari pagkatapos ng gabing iyon sa maliit naming bahay sa Lipa. Para bang ang hangin ay nagbago at ang bawat paghinga namin ay may dalang lihim na apoy. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. May isang bagay na hindi ko inaasahan, isang lihim na unti-unting lumitaw sa gitna ng aming usapan at mga sandaling nagdaan. Isang araw habang nagkakape kami sa kusina, sinabi ni Mang Roberto na may isang dokumento siyang nais ipakita sa akin. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nang ibigay niya ang papel sa akin, napansin ko ang mga pirma at mga kondisyon na hindi ko inaasahan. Para bang may kasunduan na hindi lang tungkol sa utang, kundi may kasamang iba pang responsibilidad, mga bagay na hindi ko pa handang harapin. Sa gitna ng kaba at pag-aalinlangan, napagtanto ko na ang desisyon ko noon ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng mga tanong, mga lihim at mga panganib na hindi ko inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa utang o sa pera, ito ay tungkol sa kung paano ako humarap sa aking mga takot, sa aking mga pangarap at sa aking sarili. Habang hawak ko ang dokumento, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Ang bawat salita ay parang isang sumpa at isang pangako na hindi ko basta-basta matatanggal. At sa likod ng mga mata ni Mang Roberto, nakita ko ang isang lalaking may mga sekreto rin. Mga sekreto na maaaring magbago ng lahat ng alam ko tungkol sa kanya. Hindi ko inakala na ang simpleng pagdating ni Mang Roberto sa bahay namin sa Lipa ay magbubukas ng pinto sa isang mundo ng mga lihim at mga pangakong hindi ko handang harapin. Nang tinanggap ko ang dokumentong ibinigay niya, unti-unting lumitaw ang mga detalye na nagpatigil sa aking paghinga. Hindi lang ito basta kasunduan para sa utang. May mga kondisyon na parang tanikala, nakakadena sa akin sa isang bagay na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Habang binabasa ko ang mga salita, naramdaman kong unti-unting nawawala ang kontrol ko sa sarili kong kwento. Sa bawat pahina, tila lumalalim ang pagkakaalam ko sa mga lihim ni Mang Roberto, mga bagay na hindi niya sinasabi ng malakas, mga alaala at pangarap na tila ba naglalaban sa kanyang mga mata. Ang lalim ng kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng pangamba, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang atraksyon na hindi ko maintindihan. Habang nakaupo kami sa kusina, ang mga salita ay naging mabigat na hangin sa paligid namin. Ang mga pangakong binitiwan ko noong una ay tila nagiging mga tanikala na bumabalot sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong realidad na ito, kung paano ko pipiliin ang aking landas sa gitna ng mga lihim at pagnanasa na unti-unting sumisiksik sa puso ko. Ang kwento namin ay nagbago na, at ang susunod na hakbang ay puno ng panganib at pag-asa, isang laro ng damdamin na hindi ko pa handang tapusin. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang bawat sandali na parang apoy na unti-unting lumalaganap sa loob ng puso ko. Ang buong mundo ko ay naging isang palabas ng mga matinding damdamin at lihim na pagnanasa na hindi ko inaasahan na mararanasan ko kailanman. Ang bawat pagtingin ni Mang Roberto ay parang apoy na sumisiklab sa aking kaluluwa, at ang bawat salita niya ay tila musika na nagpapalakas sa aking loob kahit na ako'y naguguluhan. Hindi ito basta usapin ng utang o kasunduan. Ang aming mga pagkikita ay puno na ng tensyon na umaabot sa sukdulan, isang laro ng damdamin na halos hindi ko na mapigilan. Ang mga haplos na dati ay mahinhin at nag-aalangan, ngayoy puno ng alab at pangakong hindi masabi sa salita. Parang ang bawat sandali ay isang eksena sa pelikula na puno ng kakaibang kilig at panganib. Ang puso ko ay kumakaba ng napakabilis, parang sasabog sa bawat haplos at bawat titig. Ang hangin sa paligid namin ay nagiging makapal ng damdamin at ang mundo ay nagiging mas maliit na kami na lang ang nariyan sa gitna ng lahat ng ito.
Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko mula sa pagnanais na maranasan ang bawat sandali ng kakaibang kwentong ito. Ang aming kwento ay parang apoy na unti-unting lumalakas at alam kong darating ang araw na ito ay magbabago ng lahat. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan namin ni Mang Roberto sa maliit naming bahay sa Lipa, naramdaman ko ang puso ko na tila pumuputok sa dibdib. Ang bawat haplos, bawat titig ay nagiging mas malalim at mas mapanukso. Parang ang mundo ay huminto sa pag-ikot at kami na lang ang nanatili sa gitna ng isang apoy na hindi ko mawari kung saan hahantong. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang kahihinatnan ng desisyong ito? Paano ko haharapin si Emilio, ang aking asawa, na walang kaalam-alam sa mga nangyayari? At higit sa lahat, ano ang tunay na hangarin ni Mang Roberto? Ang mga sagot ay tila nagtatago sa likod ng mga lihim at matahimik na pagsulyap na unti-unting lumalalim habang lumalapit kami sa isang punto na wala nang balik. Ang kwento ng 3 buwang utang ay nagbukas ng pinto sa isang pangyayari na hindi ko inaasahan, isang laro ng damdamin at desisyon na magbabago ng landas ng buhay ko magpakailanman. Sa bawat titig ni Mang Roberto, naramdaman ko ang bigat ng mga hinaharap na araw, puno ng misteryo at pag-aalinlangan. At habang nakatayo ako sa pintuan ng kwarto, nakatitig sa kadiliman ng gabi, hindi ko maiwasang magtanong, sa huli, sino ba talaga ang magbabayad sa utang na ito? Sa kwarto, sa puso, at sa buhay ko?